Karamihan sa atin, madalas magkaroon ng mga summer getaway trips. Isa na dito ang pumunta sa mga paborito nating mga beaches, kung saan dito magre-relax para makatakas man lang sa stress ng buhay. Pero minsan sa di inaasahang pagkakataon, maaari din maging delikado ang mga dalampasigan. Maaaring magkaroon ng tsunami na maaaring kumitil ng maraming tao. Yan ang ating topic sa video na ito. Kung ano ang 10 pinakamatinding tsunami sa kasaysayan ng tao. Kung ano ang pinaka-mapaminsalang tsunami ang naganap sa ating mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di pa nakasubscribe, ano pa hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko weekly na siguradong kapupulutan mo ng mga kaalaman. Tara, at simulan natin ang ating video. Bago tayo dumiretso sa mga tsunami na natala sa ating kasaysayan, ang unang i-explain muna natin ay kung ano ba ang tsunami. Ano nga ba ang tsunami? Ang tsunami ay mga higanting alon na dulot ng pagkalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Ito ay kadalasang sanhi ng mga underwater earthquake o minsan ay mga volcanic eruption. Ito ay maaaring bumilis na kasing bilis ng jet, ngunit habang bumababaw ang nilalakbay nitong parte ng dagat, ito ay bumabagal din na bumabagal. Ang kadalasang nangyayari kapag nagkaka-tsunami ay para bang hinihigop ng dagat ang tubig sa mga dalampasigan. Kaya pag nakita mo na parang biglang bumabaw ang dagat, umahon ka na at pumunta sa mataas na lugar dahil malaki ang tsansa na may tsunaming namumuo sa karagatan na papunta sa dalampasigan na iyong nilalangoyan. Ngayong alam na natin ang tsunami, dako na tayo sa ating topic. Ang pang-10 sa ating listahan ay nangyari sa Ise Bay, Japan noong January 18, 1586. Ito ay idinulot ng 8.2 magnitude na lindol sa Ise Bay, Japan. Ang taas ng tsunami ay umabot ng 6 meters. Ang average na taas ng tao ay wala pang 2 metro. Isipin mo, 3 ulit mo ang taas ng tsunami. Ito ay nag-iwan ng 8,000 kataong patay at malaking pinsala sa mga ari-arian. Ang pang-9 sa ating listahan ay nangyari sa Ryukyu Island, Japan noong April 24, 771. Ito ay dinulot ng 7.4 magnitude na lindol sa Ryukyu Island region. Unang nilathala na ang tsunami ay may taas na 85.4 meters high. Pero ito ay kinorek din agad at itinala na ang accurate estimation ng tsunami na tumama sa kanila ay merong 11 to 15 meters high lang. Ang tsunaming ito ay sumira ng 3,137 na tirahan at nag-iwan ng halos 12,000 taong patay. Ang pang-8 sa ating listahan ay nangyari sa Northern Chile noong August 13, 1868. Ang tsunaming ito ay dinulot ng 2 lindol na nangyari sa off-coast ng Arica, Peru na Chile na ngayon. Ang estimated magnitude ng lindol ay tumatay ang 8.5 magnitude. Ang tsunaming ito ay naapektuhan ang buong Pacific Rim at nailathala na ito ay may taas na 21 meters high na tumagal ng 2 hanggang 3 araw. Ito ay nag-iwan ng 25,000 kataong patay at $300 million na mga nasirang ari-arian. Ang pang-7 sa ating listahan ay nangyari sa Sanriku, Japan noong June 15, 1896. Ito ay dinulot ng 7.6 magnitude na lindol sa dagat malapit sa coast ng Sanriku. Ang tsunaming ito ay may taas na 38.2 meters na sumira sa 11,000 na tirahan at kumitil ng 22,000 na buhay. Maliban dito, nabalita din na tumama din ito sa east coast ng China na nag-iwan ng 4,000 kataong patay at extensive damage sa mga crops na tinamaan nito. Ang pang-6 sa ating listahan ay nangyari sa Nankaido, Japan noong October 28, 707. Ito ay dinulot ng 8.4 magnitude na lindol. Ito ay may taas na 25 meters na sumira sa Pacific coast ng Kyushu, Shikoku at Honshin. Hindi lang yan, ito ay umabot din sa Osaka. Ito ay nag-iwan ng 30,000 kataong patay at sumira sa halos 30,000 na mga struktura. Nai-report din na halos 100 ng malaking alon ang naitala sa loob lamang ng 1 oras na nag-extend ng ilang kilometro sa kotse. Pang-5 sa ating listahan ay nangyari sa Ensenada Sea, Japan noong September 20,
1498. Ang lindol na may lakas na 8.3 magnitude ay gumawa ng malaking mga alon na sumira sa coast ng Ki, Mikawa, Surugu, Izu at Sagami. At dahil dito sa tsunami ito, maraming bahay at mga ari-arian ang nasira at binaha. At madaming report ang nagsasabi ng mga taong inalon ng baha. Ito ay nag-iwan ng 31,000 kataong patay sa buong region. Pang-apat sa ating listahan ay nangyari sa Krakatau, Indonesia noong August 27, 1883. Ang tsunami nangyari dito sa Krakatau, Indonesia ay sanhi ng volcanic eruption ng Krakatau Caldera Volcano. At dahil masyadong violente ang mga nasabing pag-alburuto ng bulkan, ito ay lumikha ng mga alon na may 37 meters ang taas. At dahil dito sa alon na ito, pati na rin ang volcanic eruption, ang bayan ng Anjer at Merak ay na-demolish. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng lagpas 40,000 kataong patay, although ang 2,000 dito ay pinaniniwalaan sa volcanic eruption na sawi at hindi sa pagragasa ng tubig. Pangatlo sa ating listahan ay nangyari sa Lisbon, Portugal noong November 1, 1755. Ang lindol na may lakas na 8.5 magnitude ang sanhi ng tsunami na kumitil sa maraming buhay at sumira sa west coast ng Portugal at southern part ng Spain. Ang tsunami ito ay may taas na 30 meters. Ito ay nai-report din na umabot ng Carles Bay, Barbados, kung saan sila ay nakapag-experience ng 1.5 meter na taas na alon. Ito ay nag-iwan ng 60,000 kataong patay sa Portugal, Spain at Morocco. Pangalawa sa ating listahan ay nangyari sa North Pacific coast ng Japan noong March 11, 2011. Ang napakalakas na tsunami na may bilis na 800 km per hour na merong 10 meters high na taas na tubig ay binura ang east coast ng Japan kung saan ito ay nag-iwan ng 18,000 kataong patay. Ang tsunami ito ay dulot ng lindol na may lakas na 9.0 na dineklarang pang-apat sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Approximately 452,000 katao ang nirelocate sa mga shelter dahil ang kanilang mga tahanan ay sinira ng tsunami. Dahil sa napakalakas na lindol, ito ay nagresulta ng nuclear emergency sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant na nagsimulang magkaroon ng leak ng radioactive steam. Ayon sa World Bank, kailangan ng 5 taon para makarecover ang lugar sa natamo nitong damage at ang estimated damage na ito ay umabot ng $235 billion. Ang ating number 1 sa ating listahan ay nangyari sa Sumatra, Indonesia noong 2004. Ang 9.1 magnitude na lindol sa off-coast ng Sumatra ang bumawi sa maraming buhay. Ang lindol na ito ay nagdulot ng pagkaiba ng structure ng seabed at dahil dito, isang napakalakas na tsunami ang nabuo. Sobrang lakas ng lindol, ito ay bumuo ng 50 meters high na alon na lumamon sa east coast ng Sumatra, Indonesia. Ito ay nanalanta na umabot ng 5 kilometers inland, meaning umabot ng 5 kilometro ang inabot ng tsunami pagtama nito sa kalupaan. Ito din ang most widely recorded tsunami dahil ito ay na-detect ng mga tide gauge ng mga ibang bansa tulad ng USA at UK. Ang tsunaming ito ay nagdulot ng $10 billion damages at bumawi ng buhay ng 230,000 katao. Sa ating mundo, ang mga events na tulad nito ay di may iwasan. Dahil tulad ng tao, ang ating mundo ay nagbabago din sa pamamagitan ng paggalaw ng mga lupa sa ilalim ng dagat. Kaya maging observant kapag ikaw ay nasa mga dalampasigan at laging tandaan ang mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng tsunami. Karamihan sa mga natalang mga tsunami ay nangyari sa Japan. Bakit? Dahil ang Japan ay kabilang sa mga bansang nasa Ring of Fire. Pero ano nga ba ang Ring of Fire? Yan ang dapat nyong abangan sa mga susunod kong video. Kung ano nga ba ang Ring of Fire na tinatawag sa ating world map. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, baka naman pwedeng pakibigyan mo ng like ang video na ito. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko weekly na siguradong kapupulutan mo na mga kaalaman.